Ipinag-utos ni Duval sa mga bata niya na bantayan ang barko ng Straw Hat. Ang babaeng Celestial Dragon ay nagagalit sa mga Marine dahil hindi pa rin nahuhuli ang Straw Hat dahil sa ginawa nito sa kanyang kapatid at ama. Samantala nagbabantay pa rin ang grupo nila Duval sa Thousand Sunny. At ipinag-utos ng pinuno na bantayan nila ito hanggang makarating si Rayleigh na magbabalot ng bula sa barko. Nag-aalala si Camie dahil tila nararamdaman niyang may masamang nangyari. Pinalakas naman ng mga kaibigan ng loob niya dahil malalakas daw ang Straw Hat. Sinabi naman ni Shaki na hindi pa rin matatalo nila Luffy ang mga kalibel ng isang admiral. Samantala si Luffy ay nasa himpapawid sakay ng isang bubble nang maalala niya ang sinabi ni Sentomaru na magtatagal sa himpapawid ng 3 araw at 3 gabi ang sino mang gamitan ni Kuma ng kapangyarihan nito. Sa sobrang tagal ay nagugutom na ang bida saka nakatulog na din siya. Habang natutulog ay tumama siya sa 3 Sea King. Tapos napunta siya sa isang isla kung nasaan ang bakas ng paa ng oso dahil sa kapangyarihan ni Kuma. Ligtas man ang bida, subalit sa dilim ay may nagmamasid sa kanya na gutom at nang subukan siyang kagatin nito ay umupo ang bida kaya nabasag ang mga ngipin. Natuwa ang bida dahil nakitang nandoon pa ang Viv Record ni Rayleigh. Ganon din ang mga kaibigan kaya naman makakabalik sila kung nasaan ang barko. Kagad na tumakbo ang bida kung saan ang itinuro ng papel at hinabol din siya ng giant boar. Saka naalala niya kung paano sila kinawawa ni Kuma na isang warlord. Dahil dito ay tumama siya sa malaking bato. Tapos nakita niyang nakaharang ang bato sa itinuturo ng Viv Record kaya pinalaki ang kamay at sinuntok ito na ikinatakot naman ng giant boar. Ngunit naging maliit siya at walang kalaban-laban. Subalit natatakot pa rin sa kanya ang hayop dahil sa nakitang lakas. Nagutom ang bida nang makita ang malaking karne. Kaya naman kinatay niya ito at ginawang hapunan. Naglakad siya sa gubat ngunit naalala ang mga kaibigan. Tapos pinagkakain niya ang mga mushroom doon para makalimutan ang problema. Nakita si Luffy ng mga babaeng naninirahan sa lugar na puno ng mushroom sa katawan. Nag-alala sila Marguerite at Sweet Pea nang malaman na kumain ito ng mushroom na may lason. Kaya inutusan si Aphelandra na dalhin ito sa village. Sa village ay pinagkaguluhan si Luffy ng mga babae at akala nila kay Luffy ay isa rin itong babae. Pinagtatanggal nila ang mga mushroom sa katawan ng bida. At para naman sa mga naiwan na ugat ay sinindihan ito ni Belladonna ng apoy kaya nagising si Luffy sa init. Tapos muling nawala ng malay. Pagkatapos ay nakiusap si Belladonna na paliguan si Luffy sa ilog. Nanunood ang lahat ng kababaihan habang pinapaliguan ng bida na akala nila ay isa ring babae. Ngunit napansin ni Sweet Pea na meron itong buntot sa harapan na pinagkamalan din nilang mushroom. Tapos nakita din nila ang itlog ng bida kaya nagtataka ang dalawa. Sinubukan nila itong tanggalin sa pag-aakalang babae din si Luffy pero ayaw nitong matanggal. Kaya sinabi nilang si Aphelandra na lang ang magtanggal nito. Ngunit sinabi ni Kaikyo na sunugin na lang nila ito. Dumating si Granny Nian kaya tinanong kung ano ito. Nang pagmasdan ito ng matanda ay nagulat ito. Dahil isang lalaki daw ang nakuha nila na ikinagulat ng lahat ng kababaihan sa isla ng Amazon Lily. Kaya naman nahiya si Marguerite nang malaman ito. Dahil sila pala ay ang tribo ng female warrior na tinatawag na Kuja tribe. Ang tribong ito ay nasa itaas ng bundok kaya nakatago. Normal na araw para sa mga ito kaya kanya-kanya sila ng trabaho sa pang-araw-araw. At mapapansin na lahat sila ay mga kababaihan dahil ipinagbabawal ang lalaki doon. Gayunpaman ay malalakas ang mga kababaihan dito dahil sila ay mga mandirigma. Sa katunayan ay laging may nagaganap na tournament sa village upang malaman kung sino ang pinakamalakas na mandirigma. Pinagkaguluhan ng mga tao si Luffy sa kulungan. Samantala ang bida ay nagtataka kung nasaan na siya dahil ang huling naaalala ay ang ginawa sa kanila ni Kuma. Napansin niyang nawawala ang sombrero at nakita itong suot ni Sweet Pea kaya agad niyang kinuha. Natakot ang mga babae dahil akala nila ay may ganitong kakayahan ng lahat ng mga lalaki. Nagtanong si Marguerite kung ano ang nakakabit kay Luffy, sagot ng bida ng mga itlog niya ito. Ngunit hindi pa rin naintindihan ng mga babae kaya sinabi ng bida na ito ang hiyas ng isang angkan. Namangha ang kababaihan na may hiyas pala ang mga lalaki sa katawan. Ngunit hinihingi nila ito na parang isang bagay kaya natakot ang bida. Nagbigay si Marguerite ng bago nitong damit dahil punit-punit na daw ang suot niya. Ngunit pagsuot ng bida ay mukha pala itong pang babae. Kaya nagalit siya at sinabing ayaw niya nito kaya napaatras ang kababaihan at agad na naghanda sa pag-atake. Giit ng mga ito na walang utang na loob si Luffy dahil niligtas nila ang buhay nito. Nang malaman ito ng bida ay nagtanong siya kung ano ang nangyari. Sagot ni Belladonna na nakita siyang nanghihina dahil sa mga mushroom. Kaya nagpasalamat sa kanila si Luffy, ngunit ayaw na siyang pakinggan ng mga ito dahil pinagbabawal daw sa lugar ang mga lalaki. Naaawa si Aphelandra sa bida. Ngunit giit ni Kaikyo na ito ang batas ng tribo. Kaya sinabi niya sa tatlong nagdala sa lalaki na kailangan na nila itong tapusin bago pa dumating ang Snake Princess. Nagmakaawa si Luffy sa kanila dahil kailangan niyang bumalik sa mga kaibigan. Ngunit sabay-sabay na tumira ng palaso ang mga ito sa kanya. Nagalit ang bida kaya sinira niya ang bubong.
Tapos nagsimula siyang tumakbo sa mga ito, pero pinaulanan pa rin siya ng napakaraming mga palaso. Tumalon si Aphelander patungo sa bida para pigilan ito, saka tumama siya sa mga siopaw at sinampal ng malaking babae. Ngunit nagpatalbog-talbog lang ang bida, tapos nakipagtaguan siya sa mga ito para makatakas. Pagdaan niya sa meat shop ay kumuha pa siya ng isang karne na agad nitong kinain. Nagpatuloy ang habulan nila hanggang sa buong village na ang tumutugis sa kanya. Hinagis ni Aphelander si Sweet Pea patungo sa bida kaya muntik niya na itong mahiwa. Ngunit dumiretso ang babae patungo sa bahay. Kalaunan ay napaligiran ng mga ito si Luffy, at sinubukan nilang paslangin ngunit hindi nila ito matamaan hanggang sa muling makatakas. Saka kinuha si Marguerite dahil baka nandito ang vivre card niya. Dinala niya ang babae sa itaas tapos tumalon sila patungo sa labas ng village kaya takot na takot ang babae pero natutuwa pa ang bida. Pagdating sa ibaba ay nagpalobo siya para hindi masaktan ang babae. Ngunit naglabas ito ng patalim dahil akala ay sasaktan siya ni Luffy. Nagtatanong ang bida kung may nakita ba itong isang papel sa bulsa ng damit niya. Nilabas ito ng babae kaya pilit itong kinuha ni Luffy sa kanya. Ipinakita ng bida na gumagalaw ang papel. Sinabi ng bida na ito ang susi para magkita ulit sila ng kanyang mga crew. Nagpasalamat ang bida sa babae at nagtanong kung ano ang nais nitong kapalit. Sagot nitong nais niya ng hiyas ni Luffy kaya natakot na naman ang lalaki. Nalaman ng bida na ang Empress ng isla ay isa ring pirata kaya napatanong siya kung malakas ba ito. Sagot ng babae na kasama ng Empress ang pinakamalalakas na mandirigma sa isla. Samantala nakita ng mga bantay na paparating na ang kanilang Empress. Kaya naisip nila Kaikyo na kailangan na nilang mapatay si Luffy at mabawi si Marguerite bago pa ito malaman ng Snake Princess. Tuluyan nang nagpaalam si Luffy sa dalaga, at naiwan itong nagtataka sa misteryosong katangian ng mga lalaki. Ngunit bumalik si Luffy dahil pagtatawanan daw siya pag nakitang floral ang suot. Pagkatapos ay mas nagustuhan ni Luffy ang simpleng damit, saka sinabing gagawin niya ang lahat para sa mga kaibigan. Nang maalala niya si Kizaru ay tumakbo siya ng naka-handstand para mag-training. Pero nang hingi pa siya ng barko sa babae. Ngunit nalaman niyang walang barko doon dahil nasa Combelt sila. Kaya maraming seeking sa paligid ngunit nagagawang maglakbay ng Snake Princess dahil meron din silang alagang dalawang seeking. Nawala ng pag-asa si Luffy nang marinig ito. Ngunit naisip niyang gumawa ng balsa at magsagwa na lang. Mabilis na gumawa ang bida ng pangit na balsa. Ngunit kagad itong nasira dahil hindi siya marunong gumawa kaya nalunod ang bida, mabuti ay iniligtas siya ng babae. Ang dalaga naman ay naguguluhan kung ano ang dapat niyang gawin. At pinili niyang patayin si Luffy. Pero mabilis na nakakatakas ang bida mula sa mga palaso ni Marguerite. Naisip ni Luffy na kakaiba ang lakas ng mga palaso. Sagot ng babae na meron itong hockey. Dumating ang mga kasama ni Marguerite para iligtas siya mula sa lalaki. At muli nilang hinabol si Luffy. Giit ni Sweet Pea na kailangan nilang magmadali dahil nandoon na ang Snake Princess. Samantala ang barko ng Snake Princess ay katabi ng Navy. Nagkaharap ang mga pirata at mga marine. Nagtataka si Ran kung anong ginagawa nila sa lugar na puno ng seeking. Sagot ng commander na inatake nga daw sila kanina. At naghihintay daw sila dito dahil bawal silang lumapit sa isla dahil sa kasunduan ng gobyerno at ng Snake Princess. At halata din sa espada ni Momonga na siya ang pumatay sa seeking. Sa flashback ay ipinakita kung paano sumugod ang seeking sa kanila. Kaya pinagbabaril ito ng mga marine at tinira ng kanan pero walang kwenta lahat sa seeking. Umatake ito sa kanila para tapusin sila, ngunit sumugod si Vice Admiral Momonga at binigyan ito ng napakalaking sugat sa katawan kaya natalo nito ang seeking. Saka sinabi ng Vice Admiral na ang Snake Princess na si Boa Hancock talaga ang ipinunta niya dito. Giit ng mga tauhan ng Empress na hindi daw ito lalabas dahil matagal na silang nagkausap. Inihagis ni Momonga ang isang dyaryo sa barko ng Empress. Dahil nalalapit na daw ang execution ni Ace ay ipinag-uutos ng government tumulong sa pagbabantay si Boa Hancock dahil isa din ito sa 7 Warlord of the Sea. Dahil kung hindi ay tatanggalin daw sa pwesto bilang warlord si Boa at magiging mga normal na lang silang mga pirata. Lumabas ang Snake Princess dahil sa narinig. At sumakay ito sa seeking upang magpunta sa barko ng Navy kaya naghanda ang mga marine. Ngunit nang makita nila kung gaano ito kaganda ay nainlab ang mga marine. Hinahabol pa rin ng Kuja tribe si Luffy. At ayaw siyang tigilan sa pag-atake ng mga ito. Kaya umakyat siya sa mga puno at tumalon-talon. Ngunit kailangan daw mahanap ng Kuja tribe si Luffy dahil bawal ang lalaki sa isla. Umakyat sa bangin ng bida para makatakas. Ngunit tinira siya ng pana kaya nahulog ang bida. Nabighani ang mga marine sa Pirate Empress. At kasama din ito ang dalawang malalaking kapatid. Ang isa ay si Marigold at ang isa ay si Sandersonia. Giit ng Empress na ayaw niyang matanggal ang titulo ng warlord sa kanya pero nais din daw niya ang mga cargo sa barko ng Navy.
Ayaw pumayag ni Momonga sa nais ni Boa. Subalit ang mga engot na marine ay kinukuha na ang mga cargo para ibigay sa magandang Snake Princess. Nais daw ng government na tumulong magbantay si Boa sa execution ni Ace dahil siguradong magpupunta si Whitebeard. Giit ng warlord na ayaw niyang matanggal ang titulo bilang warlord pero ayaw niya din sundin ng government. Dahil dito ay nagkaroon ng tensyon. Saka naalala ng isang marine noong may nakita silang lalaki na naging bato dahil sa kagagawa ng Snake Princess. Ayaw pa rin pumayag ni Momonga sa gusto nito. Ngunit ayaw din magpatalo ng mga pirata. Bumaba si Boa at nabighani ang mga marine maging ang mga tauhan nito. Tapos ginamit nito ang kapangyarihan para gawing bato ang lahat ng tauhan ni Momonga. Ngunit nakaligtas ang Vice Admiral dahil sa sakit ng tinusok niyang kamay. Subalit mag-isa na lang si Momonga. Dahil dito ay nakuha ng Pirate Empress ang lahat ng laman ng barko ng Navy. Tapos bumalik na sila sa Amazon Lily. Naiwan naman si Momonga na walang nagawa sa Snake Princess. Pagpasok ng barko ng Pirate Empress ay sinalubong sila ng buong Kuja tribe. Dahil sa nandito ang mga tinitingala nilang mga mandirigma ng kanilang tribo. Inilatag ang red carpet dahil magbabalik ang Empress at ang mga kasama nito. At para silang mga artistang hinahangaan ng mga tao. Ngunit nang magtanong ay napansin ni Boa na may kakaiba. Tulong-tulong sila sa pagkuha ng mga nakulimbat ng grupo. Binigay ni Ran ang dyaryo kay Granny Nien. Kaya nalaman nito ang balita tungkol kay Ace. Dumating ang Snake Princess sa palasyo. Tapos inihanda sa kanya ang mamahaling hiyas. Pero tinapon niya ito dahil baka masapawan daw ang kagandahan niya ng hiyas. Nakita din niya ang pinaghirapan ng mga bata na Clay. Pero sinira ito ng Empress dahil kadiri daw ang Clay. Saka nagtanong ito kung nasaan ang defense warriors nila. Sagot ni Ines Hida na may hinahabol silang matapang na unggoy. Patuloy pa rin ang pagtakbo ni Luffy saka siya tumalon. Ngunit tinira na naman kaya nahulog sa ilog. Subalit sumaabit siya sa malaking isda na tumalon-talon. Umupo si Boa sa trono niyang ahas at nanghingi ng alak. Pumasok doon si Granny Nien kaya pinapatapon siya ni Boa. Sinabi ni Granny na kailangan niyang sundin ang government para hindi matanggal sa pwesto bilang warlord at manatiling ligtas ang kanilang isla. Pinakita ni Granny ang crystal ball na sinasabing kailangang magpunta ni Boa pero nagalit ang Empress sa kanya. At sinabing tapos na daw ang pamumuno ni Granny kaya wag na lang siyang mag-talk. Tapos itinapon siya ng Snake Princess mula sa bintana. Saka ito nagpakyut para patawarin ng mga tauhan. Nahulog si Granny pero hindi siya nasaktan. Nang maliligo na si Boa ay labis ang paghahanda ng mga Kuja warrior dahil sinarado nila ang pinto at naglagay pa ng kurtina na may mga bantay. Tinanong ng isang bata kung bakit big deal ang paliligo ni Boa. Sinabi ni Ran na may kinalaman ito sa sikreto ng Empress at mga kapatid nito. Dahil nang kinalaban daw ng magkakapatid ang Gorgon Monster at nagawa nilang mapatay ay nagbigay ito sa kanila ng isang sumpa. Kaya nagkaroon sila ng mga mata sa likod at kung sino ang maakit sa charm nito ay magiging bato. Kaya pinagbabawal ang mga tao sa loob ng palasyo kapag maliligo ang isa sa Gorgon Sisters. Samantala si Luffy ay itinapon ng malaking isda patungo sa gubat kung nasaan ang mga ahas kaya muli siyang tumakbo. Narinig ito ng Kuja warriors at si Luffy naman ay napaakyat sa bangin sa kakatakbo hanggang sa mahulog ang mga ahas. Umakyat ang bida pabalik sa palasyo upang maghanap ng pirate ship. Ngunit hindi niya kasama si Nami kaya naisip niyang makisakay na lang sa pirate ship doon. Tapos naisip niyang magtungo sa palasyo para makiusap. Pero nahulog siya sa nabutas na bubong. At napunta siya kung saan naliligo ang Snake Princess. Kung saan nakita niya doon ang itinatago ni Boa sa likod nito. At sinabi ni Luffy na pamilyar daw ito. Pumasok ang dalawang kapatid at nakita nila doon si Luffy. Sinabi ni Boa na nakita ng lalaki ang likod niya kaya naisip ng dalawang kapatid na kailangang mamatay ni Luffy. Dahil dito ay ginamit ni Boa ang kapangyarihan sa bida na inakala niyang slow beam tulad ng kay Foxy. Subalit walang nangyari sa bida kaya inulit-ulit ito ni Boa. Pero wala pa ring nangyari kaya naisip ng magkakapatid na hindi nakakaramdam ng pagnanasa si Luffy dahil isip bata ito. Sinamantala ni Luffy ang pagkakataon para tumakas mula sa bintana. Ngunit gumamit ng kakayahan si Boa para barilin ito ng pistol kiss na tumama sa tiyan ng bida kaya nahulog si Luffy. Saka ipinag-utos sa mga tauhan na hulihin si Luffy. Dumating sila Ran at tinutukan ng bida ng pana. Subalit nagtanong pa si Luffy kung nasaan ang kanilang boss dahil nais niyang makisakay sa barko. Tinira siya ni Ran kaya tumakas ang bida patungo sa malayo. Saka ipinamalita sa buong village na may lalaki sa isla para lahat ng tao ay tugisin si Luffy. Nakita ni Afalandra na nasa taas ng bubong si Luffy. Kaya tinira si Luffy ng mga ito. Kaya muling tumakbo ang bida dahil hindi na naman siya tinitigilan ng mga palaso. Napadaan siya sa kumakain na si Granny kaya kinuha niya ang karne nito. Tapos nagtaka si Granny dahil ito ang nasa dyaryo na wanted man. Tumakas ang bida dahil nandyan na ang mga babae pero sinipa siya ni Granny kaya napigilan. Tapos tinutukan siya ng pana ng mga alagad ni Boa. Dinala nila si Luffy sa arena.
At doon ay nagpakita din sila Boa Hancock. Nagtanong ang Empress kung bakit nandito ang bida pero maging si Luffy ay hindi rin alam. Sinubukan pa ng bida na makiusap na dalhin siya sa Sabaody. Pero tingin ng mga tao ay gumagawa lang ng kwento si Luffy. Naisip ni Marguerite na totoo ang sinasabi nito dahil hindi siya nito sinaktan sa gubat kaya pumasok siya sa arena at ipinagtanggol ang lalaki. Saka sinabing hindi si Luffy ang lalaking nakakapagsinungaling. Agad na nagtungo sila Sweet Pea at Aphelandra para magpaliwanag na nakita lang nila ito sa gubat. Natahimik ang lahat nang maglakad si Boa pababa at pumunta sa harap ng babae. Saka sinabing ayos lang daw dahil honest si Marguerite ay pinapatawad niya na ito. Ngunit bigla itong gumamit ng kapangyarihan para gawing bato ang tatlo. Nagalit si Luffy dahil sa ginawa ng Empress. Saka pinag-utos na ilabas si Bakulaw. At kapag nanalo daw ang bida ay pakakawalan ito. Lumabas ang malaking Black Panther na si Bakulaw, na makikitang gutom na kay Luffy. Ngunit pagsugod ni Bakulaw ay binigyan lang ito ng bida ng isang malakas na suntok sa pagmumukha na ikinagulat ng lahat ng Kuja Warriors. Nagalit si Luffy dahil ginawa nitong bato ang sariling kakampi. Sagot ni Boa na pagbibigyan naman siya ng mga tauhan dahil napakaganda niya. Subalit sinabi ni Luffy na nakakairita siya kaya nasaktan si Boa at nagalit ang mga Kuja Warriors. Ipinag-utos ni Boa sa dalawang kapatid na tapusin si Luffy. Saka nag-transform ang dalawa ng mga ahas na parang kaibigan mong mang-aagaw ng jowa. Patuloy siyang inatake ng dalawang ahas. Tapos nagdura ng lason sa kanya si Marigold na tumunaw sa bakod. Sumugod ang bida at inatake ito sa kamay pero tumalbog lang ang kanyang paa kaya talsik siya. At nakaramdam siya ng sakit kahit isa siyang goma. Umatake ng napakabilis ang bida pero hindi matamaan si Sandersonia. Tapos tinamaan siya ni Marigold ng atake nito. Saka kinuha ang estatwa ni Marguerite at pinaglaruan. At binalak nitong wasakin ng babae kaya labis ang galit na naramdaman ni Luffy kaya aksidente niyang napalabas ang hockey na ikinabigla ng dalawang ahas at ng lahat ng mga nanunood. Pati na si Boa ay naramdaman ng malakas na aura ni Luffy. Kaya naman isa-isang nakatulog ang mga Kuja Warriors dahil sa Conqueror's Hockey ng bida. Giit na mga ito nakakaunti lang ang nagkakaroon ng ganitong kakayahan. Namangha ang dalawang ahas dahil ang Snake Princess pa lang ang nakita nilang kayang gumamit nito. Maging si Boa ay napahanga sa nakita. Umatake si Sandersonia para sirain si Marguerite pero niligtas ito ng bida. Pumayag naman si Boa na tanggalin muna doon ang estatwa, ngunit pagkatapos ay bugbugin daw nila ito ng sobra. Kaya nilaipat ni Luffy ang estatwa sa ligtas, at bumalik para sa duelo nila ng dalawang ahas. Pinagtulungan nila ang bida at pinagduduraan ng lason. At dahil sa usok ng lason ay nahihirapan si Luffy. Kaya naman hindi na siya makailag sa mga atake ng dalawang ahas na kapatid ni Boa Hancock. At hindi rin siya makatama ng suntok dahil nahihilo. Mabuti ay nakailag siya sa sandata ni Marigold. Pero tinamaan naman ang buntot nito kaya tumalsik at nangangambang mahulog sa maraming tinik na bakal. Ngunit nakarecover sa lason kaya nakaligtas siya mula sa spikes. Pinagduduraan sa ni Marigold ng lason ngunit nagawa ng bida na makabalik sa itaas tapos humigop siya ng hangin at ibinuga sa arena para matanggal ang usok na may lason. Tapos muli siyang bumalik sa arena. Gumamit na ang bida ng Gear Second. Tapos naghandang sumuntok pero inunahan siya ng kalaban kaya nag-teleport at sumuntok sa mukha nito. Dahil dito ay pinalabas ni Sandersonia ang mga ahas sa kanyang buhok at umatake na nagawang masira ang bakod ng malakas na kagat nito. Subalit kahit nababasa ni Sandersonia ang galaw ng bida ay hindi pa rin ito matamaan. Saka sumugod ang bida at nagawang mabalibag sa lupa ang malaking ahas. Sunod ay aatake si Luffy kay Marigold kaya naghanda ito ng depensa. Pero gamit ang jet bazooka ay nayanig ang ahas hanggang sa hindi nito kinaya ang atake. Nagagalit si Boa dahil natatalo ang mga kapatid, kaya muling lumaban ang mga ito kay Luffy. Pinalabas muli ni Sandersonia ang maraming ahas na buhok, si Marigold naman ay nag-apoy ang katawan at meron din itong mga ahas na buhok. Magkasabay na umatake ang mga ito ngunit gumamit si Luffy ng jet gatling kaya natalo niya ang mga ito. Saka sinipa niya ang dalawa sa katawan kaya natumba sa isa't isa at nasaktan si Sonya sa apoy ng kapatid. Saka nalaman nilang pinagbuhol pala ni Luffy ang mga buntot nila. Tapos muntik pang mahulog si Sonya sa mga spikes ngunit nakakapit ito. Nasunog naman ang damit sa likod ni Sonya kaya nabahala si Boa na makita ang sikreto nila. Ngunit tinakpan nito ni Luffy para hindi makita ng mga tao ang tattoo. At sinabing ayaw niyang patayin ng mga ito. Maging si Marigold ay nagulat dahil pinrotektahan ni Luffy ang sikreto nila. Dahil din sa ginawa ni Luffy ay naisip ng mga tao na pinrotektahan sila nito sa Gorgon Eyes. Ginawa daw ito ni Luffy dahil sinabi ni Boa kanina na mas nanaisin pa nilang mamatay kapag nakita ng mga tao ang tattoo nila sa likod. Saka pinag-utos ni Boa na umalis ang mga Kuja Warriors kung ayaw nilang maging bato dahil sa Gorgon Eyes. Samantala naalala ni Boa ang katotohanan na isa lang palang nakakahiyang tatak ang nasa likod nila mula sa mapait na karanasan. Dahil dito ay napaiyak na lang ang Snake Princess. Umalis na si Luffy sa likod nang makitang wala ng tao. Sa
Saka tinanong ng bida kung lalaban din ba si Boa, ngunit ayaw na ng Empress. Saka sinabi ng bida na gawin niya ulit ng mga tao ang tatlong babae. Ngunit pinapili ni Boa ang bida kung ililigtas ba niya ang tatlong babae o magpapahatid siya sa Sabaody. Ngunit pinili ng bida na iligtas ang tatlo. Kaya nagulat ang mga ito sa ugali ni Luffy. Kaya naman sinunod na ni Boa ang kagustuhan niya. Lumabas sila Marguerite dahil nailigtas na sila dahil sa kahilingan ni Luffy. Ngunit walang naaalala ang tatlo tungkol sa nangyari. Ang huling naaalala lang nila ay nakita nila sa loob ng arena ang isang lalaki at ang Snake Princess. Nalaman din ng iba pang Kujo Warriors sa tatlo na inanyayahan si Luffy sa palasyo ng Empress. Sa loob ay kaibigan na ni Luffy ang dalawang magkapatid tapos pinapapasok siya ni Boa sa loob. Pero nakita niyang walang saplot ang Empress. Tapos ipinakita nito ang tatak niya sa likod dahil sinabi ng bida na nakita niya na ito dati. Ngunit ang naaalala pala ng bida ay ang tatak ng Sun Pirate sa noo ni Hachi. Pumasok si Granny na sinasabing maging tapat na si Boa kung ano ang ibig sabihin ng tatak nila. Saka nakilala ng matanda si Luffy dahil nasa dyaryo daw ito dahil sa ginawang pagsuntok sa isang Celestial Dragon na ikinagulat ng tatlong magkakapatid. Hindi daw nagsisisi si Luffy dahil binaril daw nito ang kaibigan niyang si Hachi. Dahil sa nalaman ay napaiyak si Boa dahil may mga tulad pa pala ni Luffy na handang gawin ang lahat para sa mga kaibigan. Kaya sinabi ni Boa ang mapait na nakaraan dahil ang mga tatak nilang tatlo ay palatandaan na dati silang alipin ng Celestial Dragon. Noong bata pa sila ay kasama sila sa barko, ngunit bigla na lang silang dinukot at dinala sa auction house para ipagbili. Kaya naman naging mga alipin sila ng isang Celestial Dragon kung saan sila nilagyan ng tatak sa likod. Dahil sa alaalang ito ay halos mabaliw si Sandersonia. Dagdag pa ni Boa na 4 na taon ang nakalipas ay dumating ang mga fishmen na pinamumunuan ni Fisher Tiger para iligtas ang mga kauri nila at ang lahat ng mga alipin. Kaya naman nakatakas silang tatlo mula dito. Pagkatapos nito ay tinatag daw ni Fisher Tiger ang Sun Pirates kasama ng mga dating alipin na fishman kung saan pinatungan nila ang tatak ng Celestial Dragon ng sarili nilang tatak. Giit ni Granny na patay na daw si Fisher Tiger kaya nahati ang grupo ng Sun Pirates. Ito ang dahilan kung bakit may pagkakapareho ang tatak ng Sun Pirates at tatak nila Boa sa likod. Dagdag pa ni Boa na pinilit silang pakainin ng mga Devil Fruit para sa entertainment ng mga Celestial Dragon. At kung hindi tinakpan ni Luffy ang likod ni Sonya ay nabuko ng mga tao ang kanilang sikreto. Saka naiyak si Boa dahil sa mapait na alaalang ito. Natuwa si Granny dahil ngayon niya lang ulit nakitang magpakita ng emosyon si Boa. Tumalikod ang Empress at tinanong kung mamaliitin ba ito ni Luffy dahil dati siyang alipin. Ngunit galit daw si Luffy sa Celestial Dragon kaya na-inlove na ang magandang Snake Princess. Kaya bibigyan daw nito si Luffy ng libreng sakay, sana all pinapasakay. Natuwa si Luffy dahil makakaalis na siya sa isla. Giit ni Boa na ihahatid nila mismo ito sakay ng kanilang barko bukas ng umaga. At nang marinig na nagugutom si Luffy ay ipinag-utos ni Boa na pakainin ito ng napakarami. Nagtataka naman si Granny sa inaasal ng Snake Princess. Kumain ng napakarami si Luffy kaya nagtinginan ng mga Kujo Warrior sa asal nito. Inisip nila na isa lang itong trap ni Boa dahil alam nila kung gaano katuso ang Snake Princess. Kaya naghanda ng patalim ang mga ito at naghandang sumugod pero napansin nilang may hinahanap si Luffy. Susugod sana sila pero sinabi ng bida na bakit wala daw kumakanta sa kasiyahan nila. Kaya nagsimulang kumanta si Luffy sa lamesa ng kinakanta ni Brook. Dahil dito ay nagtawanan ng lahat ng Kujo Warrior at napalagay ang loob nila kay Luffy. Kalaunan ay nagpatawa si Luffy sa mga ito kaya tuwang-tuwa ang kababaihan. Tapos nag-drawing pa ito sa kanyang tiyan. Saka pinaglaruan ng sariling mukha. Pagkatapos ay kumain ito ng kumain. At habang kumakain ay pinaglaruan ng mga babae ang pagmumukha ng bida. Tapos nakitang may pila pala na napakahaba ang mga kababaihan para lang mahawakan ng katawan ni Luffy. Pinagkaguluhan siya ng mga ito dahil ngayon lang sila nakakita ng lalaki. Dahil dito ay nagtago ang bida sa bubong kasama si Marguerite. Saka nagpasalamat ang dalaga sa pagliligtas nito nung naging bato siya. Napansin ng dalawang kapatid na hindi mapakali si Boa. Samantala umiiyak ito dahil aalis na bukas si Luffy kaya ito nag-collapse dahil sa labis na kalungkutan. Nagtungo sila Luffy sa bahay ni Granny para doon magtago. Doon ay nalaman ni Luffy na isa rin palang warlord si Boa Hancock. Pero nangangamba si Granny na matanggal ang titulo ni Boa dahil ayaw nitong magpunta para labanan ng Whitebeard Pirates. Dagdag pa ng matanda na nalalapit na kasi ang execution ng bata ni Whitebeard na si Ace. Di makapaniwala si Luffy sa kanyang narinig. Saka sinabi kay Granny na kuya niya si Ace. Sinabi ni Granny na gaganapin ang execution sa Marineford pagkatapos ng isang linggo. Nalaman pa ni Luffy na wala na siyang panahon para kunin ang kanyang crew bago sumugod. Saka tinignan niya ang Viv record ni Ace na kakaunti na lang ang natitira kaya nagpasya siyang iligtas ito kahit wala ang kanyang crew. Kaya pinaliwanag ni Granny kung gaano kadaming malalakas na navy ang makakaharap niya. Tapos naisip ni Granny na matutulungan siya ng Snake Princess na makarating sa Marineford ng maaga.
Nagpunta sila sa palasyo ngunit sinalubong sila ni Inesida dahil may sakit daw si Boa. Nakahiga ang Empress at iniisip na baka ikasawi niya ang matinding sinat. Naiinis si Momonga sa ginawa ni Boa sa mga kasama niya kaya kapag natanggal ito sa pagiging warlord ay lulusubin niya ang isla. Giit ni Boa na hindi siya makahinga, ngunit nang makita siya ni Granny ay nalaman kaagad nito ang sakit niya. Dagdag pa ni Granny na namatay daw ang nakaraang mga Empress dahil sa ganitong sakit. Sinabi ni Granny na kailangan ng tulong ni Luffy at nakapagtatakang nanambalik ang lakas ni Boa. Saka nagpunta ang Snake Princess para pakinggan ang problema ni Luffy. Nagalit ang dalawang kapatid sa request ng bida, pero masayang sumunod ang Empress sa nais niya na ikinagulat ng mga ito. Giit ni Granny na ang sakit ni Boa ay love sickness na siyang ikinasawi din ng dating mga Empress. Sinabi ni Granny kay Boa na ang desisyon ni Boa ay nakapagligtas sa kanyang buhay at makakapagligtas din ng isla dahil mapapanatili niya ang titulo bilang warlord kapag nagpunta siya sa Marineford na utos ng government. Kaya naman tumawag si Boa kay Momonga para sabihin pupunta siya sa isang kondisyon. Kalaunan ay agad silang naghanda sa pag-alis. Bago umalis ay nangako si Luffy na dadalhin dito ang mga kaibigan. Tapos dumating na ang Snake Princess na habang umaakyat sa barko ay halatang nai-inlove sa ating bida. At masayang nagpaalam si Luffy sa mga Kuja Warriors. Nagtungo sila sa barko ni Momonga dahil mas mabilis itong makakarating si Impel Down. Nagtungo na ang Empress sa barko ni Momonga at nagtatanong ito kung bakit nagbago ang isip niya nang makarinig sila ng ingay ng tiyan ni Luffy. Dahil pala nasa loob ng damit ni Boa ang ating bida. Umakyat ang bida kaya kinilig si Boa na napansin naman ni Momonga. Saka nakiusap ang Vice Admiral na ibalik sa dati ang kanyang mga crew. Nabahing si Luffy kaya sinabi na lang ni Boa na siya yon para hindi matuklasan ang bida. Ngunit medyo naghinala sa kanya ang Vice Admiral kaya sinabi ni Boa na pahihintulutan niyang kapkapan siya ni Momonga. Pero hindi na tinuloy ng Vice Admiral. At sinabing ibalik na lang sa dati ang crew niya. Sa isang iglap ay ibinalik ng Pirate Empress ang lahat ng mga bata ni Momonga sa normal. Kaya nagtungo na sila sa Impel Down. Nakarating ang balita kay Sengoku na pumayag na si Boa. Natuwa ang Fleet Admiral dahil sa makakarating na sa Impel Down ang 6 sa 7 Warlord of the Sea para tulungan sila. Ngunit ang isa ay nasa loob daw ng kulungan dahil hindi ito pabor sa digmaang magaganap. Ito ay walang iba kundi ang fishman na si Jimbei. Dumating ang isa pang report tungkol sa 500 na pirata na nahuli ni Kizaru dahil hindi tinanggap sa Impel Down ang mga ito, kaya gagawin na lang ang mga itong trabahador. Si Vice Admiral Garp naman ay nagtungo daw sa Impel Down. Dumating pa ang isang balitang kumikilos na daw si Whitebeard. At pinaghihinalaan nilang tinapos ni Whitebeard ang 23 na battleship nila dahil nawalan sila ng contact sa mga ito. Nainis si Sengoku dahil nalag-asa na naman sila ng puwersa. Kaya pinag-utos na maghanda ang lahat ng puwersa dahil paparating na si Whitebeard para iligtas si Ace. Samantala si Garp ay nagtungo sa kulungan para bisitahin ang kalagayan ni Ace na napatingin na lang sa kanya. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.